kanya-kanyang buhay. Kontento kami kung ano man ang meron tayo ngayon. Ang importante, masaya ka sa mga bagay na gusto mong gawin. We love you very much, anak, and we're proud of you. Lagi mong tatandaan, whatever happens, you will always be our angel. Ako, na. Saan pala si Kuya? Nagkaroon ho talaga ng parang turning points yung relasyon ho namin ng kapatid ko kasi nagkaroon ho ako ng takot sa mga tantrums niya dahil hindi ko naman ho naiintindihan pa ng mga panahon na yon. Pero sa tulong ho ng pagpapaliwanag ng mga magulang ko, kuya, ngayon parang isa na talaga siya sa inspirasyon ko. So, ganun siya magsalita. Hindi talaga masyado naiintindihan. Pero sinabi niya Marco, di ba? Marco po yung sinabi niya. Tapos yung next, love. Marco Love. Ano yung lagi niyang tawag sa'yo? Opo. Hindi man ho niya nasasabi yung mga gusto niyang sabihin pero naipaparamdam niya ho sa akin na nandiyan pa rin siya. May mga pagkukulang ho ako sa kapatid ko na minsan napagsasabihan ako na masungit ako. Hindi ko ganong nabibigyan ng oras yung kapatid ko. Kasi may mga times lang din talaga kuya na napapagod ako sa work. Napapagod ako na burnout ako sa lahat ng nangyayari sa akin kuya na parang nagpapatong-patong lahat. Dumating ko kasi sa point na talaga nagsunod-sunod yung mga ganap ko. At yung oras na kasama ko siya talagang bilang na lang ho. Hindi ko alam kung na sana nararamdaman niya na yung lahat ng mga ginagawa ko rin kuya is para rin naman sa kanya. Kinakatakutan ko kuya na sa kabila ng mga ginagawa ko rin naman para sa kanya lumayo yung loob niya sa akin at hindi niya maramdaman yung pagmamahal ko para sa kanya kuya. Sa murang edad, ikaw na ang naging gabay, pag-alaga ng iyong kapatid na may espesyal na pangangailangan. Hindi lahat kayang gampanan ang responsibilidad na yan. Alam ko na minsan bigat, nakakapagod, pero sa bawat pag-unawa mo, pagtulong mo, sa bawat pagkakataong inuuna mo siya at ang pagmamahal mong yan, ramdam ng kapatid mo. Ang pagiging kapatid, isa itong tungkuling hinubog ng puso.